Nandun yung galit ng tao. But yung repentance as a nation, repentance ng mga politiko, repentance ng administrasyon na mali talaga eh. Mali talaga kahit anong gawin mo at dapat ibulgar lahat. So ano ba mga headlines today? One, impeachment starts today. Sinabi, yung isang side, 62 trial days, yung isa 30 trial days. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 3 times a week lang po kami. So 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yon. Kasi napaka-importante po ng accountability, napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko, bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control? Ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment, ulitin ko po hindi ko criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control? At napakarami pang ibang corruption issues. No? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice, and it's not even only selective justice, pero yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na kung ganun, 90% ng politiko makukulong. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege, talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Napakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrison camp. No? So dun sa nagtatanong na, halimbawa may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang garrison or fortified na kampo, no? So, beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa malilit natin mga negosyo ay may problema. So, on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business, iba-iba kalagayan. So, maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, in danger na masara. So, tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, mukhang creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba natin mga bulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense, in prayer, in knowledge, read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right, or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na
huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa Payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawalan ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin na pabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then meron pong mga nagpapalutang, may 2, 3 pa. So makikita nyo mga kababayan, I don't need to keep explaining that. Common sense and read between the lines na lang po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Amy Marcos or Bongbong Marcos or the Aquinos democracy. It's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. So while I'm asking Brother Robin to join us sandali, can I read to you ulit yung preamble ng ating Constitution? Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves, our posterity, the blessings of independence and democracy. Tingnan niyo po to ha, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon. But let's fight for the Constitution. Brother Robin, alika sandali. So usually po, nag-gather po ang minority bago mag-session. Pero ang impeachment naman po, hindi majority at minority. Alaikum assalam, brother. So, brother, mga kababayan natin. Assalamualaikum po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang, alam nyo, ako po'y estudyante ng kasaysayan. Ito pong mga nangyayari sa atin ngayon. Ito po parang napaka-gifted po nating lahat. Dahil nangyayari lahat sa harapan natin ng isang araw, ito po yung magiging kasaysayan at maisusulat sa lahat ng talaan. At tayo po ay saksi sa mga nangyayari. Kaya ako po'y sumasang-ayon sa sinabi ng aming Senate President ng Taong Bayan, Alan Peter Cayetano, na maging mamatsyag po tayo at wag po tayong parelax-relax lang na parang walang nangyayari. Sapagkat dito po, kapag ito po ang naghusga ay ang kasaysayan, wag naman po sabihin ng inyong mga magiging lahi na kayo'y naupo lang at walang ginawa. Ito po ay tandaan po natin, meron po tayong obligasyon una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa bayan natin at sa taong bayan. Huwag po natin kalimutan yun. At napakaganda po nung kanyang sinabi kanina na tayo'y magkaisa, ang kalaban natin korupsyon. Hindi tayong Pilipinong magkakalaban. Yun pong korupsyon ang kalaban natin. At yung mga mapaggawa po ng mga kwento, mapaggawa ng mga istorya, yung mga magagaling manira, yan po ang kalaban natin. Panahon pa lamang po ng mga propeta, isa na po dyan, si Jesus Christ, peace be upon him, ang kalaban din niya, fake news. Sabi nga po dati, ang una daw na gumawa ng fake news si Satanas. Totoo po yun, hindi ba? Kaya dito po sa pagkakataong ito, dapat alam natin kung sino ang kakampi natin. Doon ba tayo sa katotohanan o doon tayo sa fake news? Yun lamang po. Maraming salamat po. So, in behalf ng buong grupo at ni Brother Robin, so addressing ourselves to Christians, Muslims, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga Buddhist, mga hindi naniniwala sa mga spiritual,
lahat pa rin tayo, Pilipino pa rin, bansa pa rin natin to. So ako, sang-ayon kay Robin, first, meron tayong obligasyon sa Diyos. Pero regardless ng paniniwala natin sa Diyos, which is of course most important to us, yung responsibility natin to each other. So paumanhin lang po sa Senate media, alam ko gusto niyo magtanong about yung pagtanggal kay General Mao. Sasagot na rin kami ni Senator Robin dun sa obstruction of justice. Linilinaw ko po yung buong grupo, we obstruct injustice. Guilty po kami of obstruction of injustice. Yung obstruction po, pangaharang, hindi po namin hinaharang ang hustisya. Ang hinaharang po namin, yung pong kawalan ng hustisya or injustice. So, paumanin lang sa Senate media, let's focus on the impeachment today. And in the next few days, kasi Monday to Wednesday yung impeachment. Para lang pong mabigyan din po namin yung ng substantive na laman yung aming sinumpaan na impartial justice. Having said that, the other issues will go on and meron naman tayong Thursday, Friday, Saturday during the week, no? At yun, ulit-ulitin po namin. Pwede naman po natin isabay na magkaroon po ng investigasyon sa flood control, sa iba pang DPWH projects, sa corruption sa ating bansa, maging anong ahensya man yan, yung pong mga pang-aapi sa ating mga kababayan, pwedeng ituloy-tuloy po lahat yan. We cannot stop. Hindi one issue nation tayo. Thank you, Brother Robin. At hintayin natin mga kasama natin kung dadaan pa o doon na magkikita-kita. Bantayan nyo po yung impeachment at don't forget, mamaya panoorin nyo po ulit yung laban. I think ang Gilas din, may laban din. So, magkaisa din po tayo at least sa sports po at sa ating mga hero. Kailangan natin igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to was at saka yung kalakip na motion to defer issue of warrant of arrest ay kinalendar lang agad for hearing. Itong ganito nga sa umaga nito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila agad for hearing. Yun ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas na masunod. So, nung sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant. Igalang natin yun. Kaya meron naman kaming motion to was, pinagbigyan naman yun. At alam ko naman yun ay bibigyan taan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to pass. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. Baba. At nauna na GMA7. na nga yung probable Baba na kaunti, GMA7. Kaya nag-issue na po sila ng warrant. GMA. Senator, to clarify, you surrendered po. Did you surrender? You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, not arrested po. Ay, 5 baba, 5. Kasi pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin. 5. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas ng kanila. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko. Senator, ano po message ninyo to your fellow INC? Tulad ng nararamdaman ninyo siguro. Ay, GMA7, baba. Send message to the INC po. Message to your fellow INC, Senator. Sec, dadalhin pa ba sa Camp Crame si Senator?